tipon-tipon na naipahayag natin ang paglilingkod, pagmamahal, na minsan isang beses sa isang linggo lamang ay maihatid natin na maaliwalas, maayos, itong araw ng banal na araw ng linggo ay maibigay natin ang ating konsentrasyon bilang pasasalamat, bilang pananalangin sa lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Tayo po ay magsisimula na. Ito po ay sisimula ng isang opening song. Ibibigay ko po kay Mary. Okay po, bilang pasimula po ng ating gawain, tamayan po natin ang bawat isa. Ikot po tayo. Katulad ng sabi ng awitin, ako'y nagdadala na ikaw ay aking nakita. Amen. Natatakot ang iba na po sa gitna. Pwede po bang pakipalaan po yung mga bahagi natin po? Kasi pag nagsabog ng blessing, kayo yung unang makakatanggap. Amen? Alam niyo, pagkahod daw kukuha ng ayuda, naku, number 1, nakauna-una. At maaga pong gumising, kukuha niyo ng ayuda. Kasi, makakatanggap po sila ng pera. So, higit sa pera po yung tatanggapin natin. Higit sa pera ang ating matatanggap. Yung tatanggapin natin, yung pakikinggan natin ngayong umaga, ay yung nagbibigay ng pera sa atin. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Tayo po manalangin. Dakilang Ama na mabuti po at tapat sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, alam ko kung sasakupin niyo po kami ngayong umaga. Sasakupin niyo kami, paaalalahanan niyo kami. Katulad ng sinabi ng MC kanina, ano man po yung gusto niyong iparating sa amin, ito po'y aming tatanggapin ng buong puso. At kung kami, Panginoon, ay masasaktan, salamat dahil mahal mo kami. Kapag kami nasaktan ngayong umaga, kami po'y naniniwala, mahal mo ang bawat isa sa amin. Basbasan niyo po ang aking labi, ang aking kaisipan, ang aking puso. Kayo lamang ang Diyos na mapaparangalan ngayong umaga, wala ng iba. Walang iba kaming itataas, kundi ang pangalan ng Jesus na aming pinaglilingkuran. Ito pong aming dalangin naman sa pangalan ng Jesus. Kaya nga dahil kayo hinira ng Diyos, minamahal niya. Isipin niyo po Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo, meron tayong 6 na pag-aaralan, dapat daw kayong maging una, maging mahabagin. Sino po dito yung talagang mayroong kahabagan? Yung salitang mahabagin. Una, sabi doon, maging mahabagin, mabait. Sino dito yung mabait? Pag natutulog lang, mapagpakumbaba. Ayan. Mahinahon. Mapagtiis. Mapagpasensya ka. Sabihin na mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
Jesus na tinanggap mo ay ngayon ay pwede mo na siyang ikaila. Alam niyo yung salita ikaila? Natanggi. Ayaw mo na talaga sa Panginoon. Ayaw mo nang dumalo. Ayaw mo nang umattend sa mga service. Ayaw mo nang umattend sa mga Bible study. At di mo na rin pinapansin ang dati mong naging kapatid sa Panginoon. Nakakalungkot ako ba? Bakit? Kasi nga po, hindi mo kaya ang salita ng Diyos na dalhin sa inyong buhay. Hindi mo na kaya pagmalaki ang Panginoon na tinanggap mo. Bakit? Ito po ang sinabi niya, sabi doon, paano natin makikita? Paano natin ipakikita yung katangian kung sino si Jesus sa ating buhay? Paano ba natin ipakikita? Mga kapatid, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi lamang sa labi dapat natin kilala si Jesus. Yung isang kapangyarihan na isang makapangyarihang Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, kaya bilang mga banal, minamahal na mga pinili ng Diyos, tingnan nga po natin ang Efeso chapter 1 verse 4 to 5. Ang sabi po doon, Efeso chapter 1 verse 4 to 5. Ang sabi po doon, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo. Kasama na ako doon, no? Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ng Kristo ay sa kanyang layunin at kalooban. Mga kapatid, ang sarap kong isipin na tayong lahat ay pinili ng Diyos sa sanlibutan ito. Doon nga sa pagkapili na yun parang pahirapan pa ano ko. Na ikaw talaga ay mahikayat, lalo na kung yung mga ama ng tahanan. Parang ang hirap mahikayat, para maglingkod sa Diyos. Pero salamat po sa Panginoon dahil narito kayo. Amen. Isa sa mga asawa niyo ang natutuwa dahil kapag ka ang ama ng tahanan ay naroon sa presensya ng Diyos, naroon sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi doon ay, yung mga pinili ng Diyos, dapat tayong maging dapat talaga sa Panginoon. Kaya nga po, papasok na dito yung kailangan meron tayong mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kapag hindi ho natin isinuot itong bahagi nito, yung mga salitang ito, ako wala na. Yung Jesus natin tinanggap, ito po ay mapupulaan. Di ba? Nakakalungkot? Di ba yan ni Teka, wait, opo. Teka na. Teka ganito, opo. Di ba kasama niyo yan? Naalala ko. Meron isang in-interview po siya. Sabi, taga saan ka ba? Doon po ang bahay namin. Sabi, ay si ganito. Sabi, hindi ako mag-mention ng pangalan. Miss tayo dito. Ang totoo naman, hindi naman natin talaga tayo. Kasi nandito pa tayo sa lupa. At narito pa tayo sa mundo na to. Na maraming tukso, maraming pag-aawit ni Satanas para ikaw ay mawag-mawala. Para ikaw ay mawalay sa kamay ng Diyos. Para ikaw ay makahulagpos. Pero mga kapatid, alam mo, tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo hahayaan na mawalay sa kamay. All I stripped away.
Lahat kami, Panginoon,